tulog na sila. Kukunin ko na itong palayok. Sa akin na ito. Kaya pala kahit hindi ko na siya hinatian sa mana. Dahil meron na pala siyang mana na kakaiba. Kukunin ko na ang palayok. Oh. Anong nangyari? Bakit dumikit ang kamay ko sa palayok? Hindi ko matanggal ang kamay ko. Dumikit. Naputol ang dalawang kamay ko at dumikit sa palayok nito. Hindi totoo ito. Hindi! Sa dilim ng gabi, may mga lihim na hindi nakikita ng ating mga mata. Mga kwento ng kababalaghan, hiwaga at takot na bumabalot sa ating imahinasyon. Maligayang pagdating sa mundong kung saan ang bawat tunog ay may kasamang misteryo at bawat anino ay may kwento. Ihanda ang sarili dahil ang susunod na maririnig mo ay maaaring magpabagabag ng iyong isip at mag-iiwan ng kilabot sa iyong puso. Ha? Mama? Nandito na si Papa? Sigurado? May pasalubong na naman ako. Sige. Salubungin nyo na. At tulungan nyong magpasok ng mga dalaga. Opo, Mama. Papa? Yung pasalubong ko. Baka nakalimutan mo. Makakalimutan ko ba yan? Hindi, ha? Ayan, kunin mo na. Tignan mo kung tama ba ang nabili ko. Wow! Ito nga yun, Papa. Ganito yung bag ng kaibigan ko. Gustong-gusto ko magkaroon ng ganito. Ngayon, hindi lang siya ang meron ng bag na ito. Dalawa na kami. Papa, andito na pala kayo? Oo, tintin. May pasalubong din ako sa iyo. Alam kong gustong-gusto mo rin ang magkaroon nito. Ayan. Papa, maliit na kahon? Anong laman nito, Papa? Kuha na, buksan mo na para makita mo kung ano ang laman. Alam kong gustong-gusto mo yan. Oo, Sige na, Papa. buksan mo. Ano yan? Kwintas! Wow! Papa, gustong-gusto ko ang magkaroon nito. Salamat, Papa. Maraming salamat. Pumasok muna kayo sa bahay. Dito na kayo magpintuan sa loob. Halina kayo mga anak. Pasok na tayo. Pinapapasok na tayo, nagbabanyo. Kailan ka ulit babalik sa trabaho mo, Arnolfo? Isang linggo lang po rito. Fred, kailangan makabalik na ako sa trabaho. Papa, maraming salamat sa binigay mo sa akin, ha? Ang ganda ng kwintas ko. Kakainis. Mas mahal ang halaga ng kwintas na yun kaysa sa aking bag. Bakit? Bakit sila nga ang binilhan ng kwintas? Bakit ako wala? Nakakainis talaga. Venus, halika na. Bakit hindi ka pa sumabay sa aming kumain? Hindi magkatulog sa bagong bagya. Gusto niya, lumabas na at ipakita doon sa kaibigan niya. May ganyan, di ba? Kumain ka muna, bago ka lumabas. Oo ba? Halika na, Venus. Nakakainis. Ayaw kong makasabay ang tintin na yan. Bakit parang mas mahal niyo siya kaysa sa akin? Nakakainis talaga. Wow, Venus! Ang ganda rin ng bag mo, ah. Bagong-bago. Oo, binili yan ng papa ko. Pasalubong ko. Ngayon, parang tunay na tayong magkapatid. Nagkakasundo tayo sa paboritong kulay at iba pa. Oo, sana ikaw na ang naging kapatid ko. Ha? Bakit mo naman nasabi yan? May kapatid ka naman, di ba? Meron. Kaya lang, naiinis ako sa kanya. Bakit ka naman naiinis sa kanya? Kapatid mo yon. Parang mas paborito pa siya ng papa eh. Venus. Venus, nandyan na ang maliligaw mo, si Andrew. Ang gwapo niya talaga. Type ko rin siya. Sagutin ko na kaya ngayon. Ha? Naku, mag-iisang linggo mo lang nakilala? Sasagutin mo na kaagad? Wow! Venus, kamusta ka na? Mabuti naman na hindi mo ako inindihan.
Maaari ko bang gawin yon? Hindi naman ako indyinera, no? O ano, tayo na. Punta na tayo dun sa kakainan natin. Tara. Sasama pa ba ako? O kayong dalawa na lang ang kumain? Hindi pwedeng maiwan lang chaperon. Kasama siyempre. Ganun ba? Oh, ano pang ginagawa natin? Tayo na! Gutom na ako eh. Papa, aalis ka na pala. Kailan ka uli babalik dito? Ay, matatagalan na, iha. Naalis na ako. Huwag kayong mag-away ng ate Venus mo, ha? Oo naman, Papa. Hindi na po kami bata na pagsabihan ng kanyan. Naalala ko kasi nung bata pa kayo. Yan ang lagi kong sinasabi sa inyo. Papa, mga dalaga na kami ngayon. Ano ka ba naman? Sige. Aalis na ako. Preda! Aalis na ako. O sige, mag-ingat ka sa pagmamaneho, Arnolfo. Sige, alis na ako. Hindi ko na mahintay si Venus. Papa, ingat ka! Ay, ayun na ang papamutintin. Matagal na namang bago umuwi. Sige, pumasok na tayo sa bahay. At ako na ang magsasarado ng gate. O sige, kumain lang kayo. Kung gusto niyo, mag-order pa tayo. Ay nako, busog na ako. Ikaw, Venus, Ako rin eh. baka gusto mo pang mag-order. Ha? Busog na rin ako eh. O sige, kami bahala kung ayaw niyo na. Sandali lang. Sisiyan lang ako ha. Venus, may kaya talaga sila, Andrew. Ang ganda ng mga isinusuot niyang damit. Pati relo niya. Mamahalin yun. Oo nga eh. Ha? Pilma? Ang ganda ng kwintas mo ah. Ha? Ito? Ay, bili ito ng mami ko. Mahal to. Ganyan yung binili ni Papa na kwintas para kay Tintin. Kailangan mapasa akin yun. Para pareho kami ni Pilma ng kwintas. Oh, may sinasabi ka ba, Venus? Ha? Wala. Wala, Pilma. Ay, buti pa. Ubusin na natin itong inorder ni Andrew para makapasyal tayo sa ibang lugar. Hating gabi na. Palagay ko, mahimbing na ang tulog ni Tintin ngayon. Papasok ako sa silid niya at kukunin ko ang kwintas na ibinigay ni Papa sa kanya. Dahan-dahan akong papasok sa silid niya para hindi magising. Buksan ko ang pinto ng silid niya. Ayan, tulog na tulog pa siya. Ayun, iniligay niya sa lumang palayok. Akin na ang kwintas na yan. Akin na. Akin na ito, Tintin. Hindi bagay sa iyo ang magsuot ng ganito dahil maitim ang balat mo. Lalabas na ako dito. Venus, nasaan ba yung kapatid mo? Tawagin mo na at kakain na tayo. Kayo nang tumawag sa kanya, Mama. Tinatamad na akong tumayo eh. Ay, nako. Napakatamad mo talaga. Sige nga. Ako na nga ang tatawag sa kapatid mo. Pakatok na lang ako. Tintin! Tuos ka na dyan. Mag-aagahan na tayo. Tintin! Hindi mo nakikita ang kwintas. Nabigay ni Papa? Akin na yun. Hindi. Isusuot ko ito. Saan mo ba inilagay? Kapag yayayain na naman ako ni Andrew na mamasyal. At para hindi mo na mabawi, ipapalit ko ito kay Pilma. Bakit kaya nawawala ang kwintas na bigay sa akin ni Papa? Bakit wala doon sa lumang palayok na lagayan ko ng mga alahas? Pagkahanapin ni Papa yun pagdating niya. Nandito ka rin pala sa study shed. Ikaw pala, Joven. Wala ka na bang klase? Bakante ko ngayon. Kaya, nagpunta ako rito sa shed. Nandito ka rin pala? Oo. Aba, teka. Bakit ganyan ang itsura mo? May problema ka ba? Oo, Joven. Pwede bang malaman ko? Baka makatulong ako.
Ha? Juan, palagay ko hindi eh. Bakit? Ano ba yung problema mo? Yung kwintas kasi na bigay sa akin ng papa ko, nawawala. Saan na wala? Dito pa sa loob ng school? Hindi, Joven. Juan, nawawala doon sa bahay namin. Nawala doon sa pinaglalagyan ko ng mga alahas. Ha? Kwan, kung sa bahay niyo nawala, baka nandun lang yon. Baka na-misplace mo lang. Hindi, Joven eh. Tuwing matutulog na kasi ako, tinatanggal kong lahat ang nakasuot sa akin na alahas. Inilalagay ko doon sa lumang palayok. Pero, paggising ko kanina, wala na. Alam mo, alagay ko, nandoon lang yon. Hindi mo mawala yon kung walang kukuha. Pero, sino ang kukuha? Sino? Oh, napaaga yata tayo nang dating dito sa tagpuan ninyo ni Andrew. Buti na nga yun. Maaga tayo kaysa atrasado. Sabagay. Oh, habang wala pa siya, magkwentuhan muna tayo. Sige. Pero bago tayo magkwentuhan, may ipapakita ko sa iyo. Ha? Ano yan? Sandali lang ha. Keto. Tignan mo nga to. Ha? Kwintas? Wow, ang ganda. Binigyan ka rin ng papa mo? Ha? Kwan. Oo. Meron din pala ako. Ah, ang ganda nito ah. Gusto mo bang magpalit na lang tayo? Ha? Gustong gusto ko. Bago pa ito eh. O sige, kung gusto mo yan, magpalit na lang tayo. Kung dito mo lang inilagay sa lumang palayo, dito lang yun. Wala namang ibang tao dito. Pero dito ko talaga inilagay, Mama. Lahat ng alahas ko, dito ko inilalagay bago ako matulog. Pero wala naman dito. Saan kaya napunta yun? Hindi kaya tayo nalooban ng magnanakaw, Mama? Ay naku, imposibleng mapasukan tayo ng mga magnanakaw, iha. Ang lalaki ng mga aso natin. Ay, siguradong hahanapin sa akin ni Papa yun kapag umuwi siya. Hayaan mo na. Ako na ang magpapaliwanag sa kanya. Kung hindi mo mahanap, Nakabukas pa ang ilaw sa silid ni Tintin. Ano pa kayang ginagawa niya? Siguro, hinahanapan niya yung pintas na bigyan ni Papa. Hindi mo na mahahanap yon dahil ipinalit ko na kay Vilma. Ay, Mama! Nakita ko ng hinahanap kong kwintas! Nandito rin pala sa lumang palayo! ay sabi ko na nga ba eh. Ay, salamat! lang yun. Nahanap na raw niya ang pintas na nawawala. Ito kasi. Salamat, Mama! Paano niya mahanap? Ito rin pala. Nandun na kay Vilma yon. Ha? Teka, nasaan yung pintas na galing kay Vilma? Bakit wala dito sa liig ko? Ha? Nawawala? Paano nawala yon? Paano? Ano pa kaya ang susunod na mangyayari? May ideya ka ba? I-comment mo na sa ibaba. Baka tama ang hinala mo. Salamat. At heto na ang karugtong ng ating kwento. Sabi ko na sa iyo eh. Nandyan lang yan. Hindi mawawala. Oo nga po, Mama. Nahanap na raw niya ang kwintas na nawawala. Paano niya mahanap? Nandoon na kay Vilma yun. Ha? Teka, nasaan yung kwintas na galing kay Vilma? Bakit wala dito sa liig ko? Ha? Nawawala? Paano nawala yun? Paano? Baka natanggal lang hindi ko namalayan. Titignan ko agad sa labas. Ha? Saan kaya napunta yun? Ako? Sayang naman yun kung hindi ko makita. Ako, wala na. Pero tika, sabi ni Tintin, nandoon na yung hinahanap niyang kwintas. Hindi kaya yun yung kwintas na nanggaling kay Vilma? Pero, paano napunta doon? Paano? Oh, ubusin ninyo ang ulam nyo. Huwag kayong magtitira. Opo, Mama.
Nakapagtataka. Naibigay ko na kay Vilma ang kwintas na yan. O, Venus, Balik sa kanya. ano bang nangyayari sa'yo? Parang ang lalim-lalim ng iniisip mo. Kukunin ko uli yan sa'yo. Hindi ka pwedeng magsuot ng ganyan dahil pangit ka. Hoy, Venus, ano bang nangyayari sa'yo? Parang nawawala ka sa iyong sarili. Hoy! Ha? Mama? May sinasabi ba kayo? Ay, dako. Sinasabi ko na nga ba eh. Ano bang nangyayari sa'yo? Ay, wala pa, Mama. Kuhan. O, sige. Mamaya na lang ko kakain. May titignan lang ako sa kwarto ko. Ah, hindi ka pa tapos kumain ah. Tapusin mo muna. Mamaya na, Mama. O, sige. Maiwan ko na kayo. Hoy, Tintin. Magpakabusog ka. Kainin mo ng lahat ng nandyan sa ibabaw ng mesa. Ano bang nangyari sa ate mo? Nag-away ba kayo? Ha? Hindi naman, Mama. Ewan ko kung ano ang nangyayari sa kanya. Bakit ganun siya? Parang nasapian. May problema yata. Teka lang. At kakausapin ko. Sandali lang, nariyan na. Vilma. Buti naman at nadatnan kita dito sa bahay niyo. Halika, pasok ka, Venus. Maupo ka muna at ikukuha kita ng maiinom. Huwag na. Hindi naman ako magtatagal eh. May sasabihin lang ako sa'yo. Ako rin eh, may sasabihin sa'yo. Pero, ikaw muna. Anong sasabihin mo sa akin? Vilma, alam mo ba yung kwintas na ipinalit mo sa akin? Nawawala. Ano? Nawawala rin? Yun din sanang sasabihin ko sa'yo. Nawawala rin yung kwintas na ipinalit mo sa akin. Ha? Nawawala rin? Kung ganun, sabay na nawala ang kwintas natin? Anong nangyari? At paano nangyari yun? Oh, Ren, bakit ka nandito? Di ba exam ngayon? Kung kasi... kung pa, hindi ako nakapagbayad ng tuition. Kaya hindi ako nakakuha ng permit para sa midterm exam. Ha? Naku, sayang kung hindi ka makapag-exam. Sandali lang, ha? Ito. May pera ako. Magbayad ka muna ng tuition mo para makahabol ka pa. Nakakaya naman sa'yo, Tintin. Oo, wag na lang. Naku, huwag ka nang mahiya. Halika. Sasamahan kitang makiusap. Halika na. Ako ang bahala. Kasi... wag natin. Nakakaya talaga sa'yo. Ayoko. Sige, kung tatanggihan mo ako, maghanap ka na lang ng ibang kaibigan mo. Tintin. Wala si Mama. Wala rin si Tintin. Sasamantalahin ko na naman ang papasok sa kwarto ni Tintin. Titignan ko yung lalagyan niya ng alahas. Baka nandun yung kwintas na ipinalit sa akin ni Vilma. Pero, paanong napunta sa kwarto ni Tintin yun? Kailangang makapasok ako sa kwarto. Tutuklasin ko kung ano ang meron sa loob. Tamang-tama, hindi niya nilakang pinto. Malaya akong makakapasok. Ayun, yung lumang palayok, nalagkayan niya ng alahas. Lalapit ako. Ha? Totoo ba itong nakikita ko? Ang dami palang laman na palamuti ang lumang palayok na ito. Kung ganun, siya lang ang binibilhan ni Papa ng mga alahas. Pero ako hindi. Nakakainsa. Ang mabuti pa, kukunin ko ang lahat ng laman ng palayok na ito at dadalhin ko kina Vilma. Ipapalit ko sa mga palamuti niya. Akin na ang lahat ng laman ng palayok na palamuti. Akin ang lahat.
Maraming salamat sa iyo, Tintin. Kung wala ka, hindi ako nakapag-exam sa midterm. Pero, naiiya tuloy ako sa iyo. Huwag kang magalala. Kung kailangan mo ako, Kwan, nakahanda rin akong tutulong sa iyo. Hindi rin ako magdadalawang isip kung hingi ka ng tulong sa akin. Huwag mo na lang isip-isipin yan. Buti pa, ubusin na natin ang order natin, tapos umuwi na tayo. Ha? Kwan, Ten? Kwan, iatid na lang kita. Huwag ka nang mag-abala. Mag-aabang na lang ako ng sasakyan pauwi sa amin. Talagang naiiya ako sa'yo. Ruben, pwede ba? Huwag mo nang ulit-ulitin ang sinasabihan. Sige, magtatampo na ako sa'yo. Okay. Sige. Hindi ko nababanggitin na naiiya ako sa'yo. Ikaw talaga. Naku, ang kulit mo. Makukurot kita. Sige ka. Sige. Hindi ko nababanggitin. Basta, nagpapasalamat ako sa'yo. Salamat sa'yo. Yun lang. Period. Oh, Venus, hapon na. Sumugod ka pa dito sa bahay. Ano bang problema? Wala akong problema, friend. May ipapakita lang ako sa'yo. Ay, ano na naman yan? May dala kang bag. Ano naman yan? Ito nga ang ipapakita ko sa'yo. Sandali ha. Bubuksan ko. Ha? Anong mga yan? Ha? Ang daming palamuti. Saan galing yan? Ha? Gwen, sa amin. Nagsawa na kasi ako sa mga ito. Pwede bang magpalitan ulit tayo? Ha? Na naman? Ay, sige. Sandali. At ilalabas ko ang mga palamuti ko. Oh, haya ng palamuti ko. Ibubuhos ko dito sa lamisita. Sige. Ilabas mo rin lahat yung palamuti mo. Sige na. Sandali lang ha. Ha? Vilma? Anong nangyari? Ha? Bakit? Ang mga palamuti na laman ng bag. Nawawalang lahat. Ay, nakakapagod din ang mag-aral. Di bali? Magtsatsaga ako para makatapos. At masyan naman si Papa kung makita niya akong makapagtapos sa pag-aral. Ha? Teka, ang palayok? Parang nadagdagan ang laman? Paano nangyari ito? Saan galing ang mga palamuting ito? Mama! Mama! Tintin. Nandito ka na pala. Bakit? Anong nangyayari sa'yo? Mama! Kayo ba ang nagdagdag ng palamuti sa palayok? Ha? Wala naman akong inilagay dyan. Mama? Bakit ba? Bakit? Nadagdagan ang palamuti dyan. Tignan ninyo. Ha? Saan galing ang mga yan? Hindi ko alam, Mama. Basta nakita ko na lang nang ilalagay ko na sana itong kwintas na bagong bigay ni Papa. Nagulat nga ako eh. Saan galing ang mga yan? At hindi naman ako pumapasok dito. Kung ganoon, sinong naglagay ng mga ito dito? Sino? O ano? Sasagutin mo na ba talaga si Andrew sa araw na ito? Oo, Vilma. Matagal na kasi siyang naliligaw sa akin. Siguro naman, panahon na para sagutin ko siya. Sige, ikaw ang bahala. Pero, hindi ko makakalimutan yung nangyari kahapon. Paano kaya nawala ang palamuti na laman ng bag na dala mo? Nakita ko pa. Pero nang ipinuhos mo sa misa, bakit nawala? Yun nga rin ang pinagtatakahan ko. Hindi ako nakatulog kagabi sa kaiisip ng nangyari. Baka naman, namaligno ka na. Ha? Maligno? Ay nako, huwag ka nga magsasalita ng ganyan. Tumitindig tuloy ang mga balahibo ko eh. Ha? Oh, ayan na si Andrew. Sana naman kaya tayo yayayaing kumain? Kahit saan, basta ang importante, sasagutin ko na siya ngayon. At siguradong masusurpresa siya dahil hindi niya inaasahan ito. Ayun,
kinakawayan na tayo. Halika na. Sumakay na tayo sa kotse niya. Bilisan mo. Gutom na ako. Tintin, wala ka bang pasok ngayon? Wala po, Mama. Bakit po? Dadalawin ng manliligaw niya ang Ate Venus mo. Kaya tulungan natin si Inday na maglinis. Kung siya lang, baka hindi niya matapos hanggang mamaya. Nakakahiya naman sa bisita ng ate mo. Kaya halika, tulungan natin si Inday. Opo, Mama. Nasaan ba ang Ate Venus? Sana, tumulong din siya para mas lalong madali tayong matapos. Oo nga eh, wala pa siya dito. Hoy! Sino ka ba na nagmamado sa akin, ha? Ha? Ate, siguro, pwede mo naman kaming tulungan. Kasi, Para ka ba? Kung tutulong ako, di hindi ako makapaghahanda sa pagdating ng bisita ko. Tama na yan. Sige na, Venus. Pumasok ka na sa kwarto mo. Kami na ang bahala dito. Diyan na nga kayo. Kakainis. Mama, bakit naman ganun ang ate sa akin? Matagal ko nang napapansin na parang galit siya lagi sa akin. Bakit po kaya, Mama? Hayaan mo na, anak. Huwag mo na siyang pansinin. Baka mag-away na naman kayo. O sige na, halika na. Umpisa na natin ang maglinis. Tamang-tama. Abala sila sa paglilinis. Papasok na naman ako sa kwarto ni Tintin at kukunin ko ang lumang palayok at itatago ko sa kwarto ko. Sa palagay ko, may lihim ang palayok na yon. Makapasok na nga at nandun sila sa baba. Ako lang ang nandito sa taas. Pipili ako ng aking susuotin na palamuti. At kapag kaharap ko na si Andrew, ayan, magkaharap na kami ni Andrew. Andrew, bagay ba sa akin itong palamuti na isinuot ko? Ha? Kuan. Ano bang palamuti yan, Venus? Binibiro mo na naman ako eh. Ay, Kuan, padala ng papa ko ito. Ha? Regalo sa akin. Hoy, matataas ang karats ng mga ito, ha? Tignan mo, ha? Oh, ayan, oh. Ha? Oh. Ha? Hindi naman gold yan eh. Baka siya lang kuhol yan. Ha? Shell na kuhol? Ay! Oo nga! Paano nangyari to? Paano? Palabiro ka pa talaga, Venus, ha? Sandali lang, Andrew. Maiwan muna kita. Mama! Mama! Venus, bakit mo iniwan yung bisita mo? Mama! Tignan niyo itong nakasabit sa leg ko. Bakit naging kuhol? Ang mga nakasabit sa akin, pati hikaw ko, kuhol din. Bakit yan ang isinuot mo? Saan mo kinuha ang mga yan? Ha? Hindi ko alam, Mama. Basta, ginto ito kanina eh. Pero bakit naging ganito? Pakitanggal nga, Mama. Nahihiya ako kay Andrew. Nakakahiya talaga. Siya ang nakapansin na kuhol ang mga ito. Ha? Paano nangyari ito? Paano? Kung natatakot ka na, mas matatakot ka pa sa mga susunod na mangyayari. Pero bago yan, huwag ka nang magatubiling mag-subscribe para sa mga susunod pang kwento. Kumusta ka, Ben? Okay naman ako, Tintin. May gusto sana akong sabihin sa'yo eh. Pero, hindi ko na masabi dahil nahihiya na ako. Hayan ka na naman. Sinabi ko na sa'yo, kung may problema ka, huwag kang mahiya sa akin. Alam mo, talagang hindi ko na masabi dahil ang dami ko ng utang na loob sa'yo. So, kaya yung gusto ko sanang sabihin sa'yo noon pa, hindi ko na masabi. Naku, iba na yata yan ha. Anong problema yan? Gusto ko lang malaman. Problema ito ng puso ko, Tintin. Kaya lang, di ba nila, wag na. Alam ko na. May naiibigan kang babae, no? Ha? Kuwan. Uy, booking na kita. Sabi mo na kasi sa akin kung sino siya. Gusto mo? Tulungan kita. Kilala ko ba siya? Kuwan kasi... Hindi ka makasagot, ha?
Palagay ko, kilala ko nga siya. O sige, ako ang magiging tulay. Sino siya? Sino? Sabihin mo na. Kung di, magagalit ako sa'yo. Kung kasi, Tintin ikaw yun eh. Ruben? Hindi ako dalawin ng antok. Bumabalik-balik sa isipan ko yung nangyari ng gabing dinalaw ako ni Andrew. Nahihiya tuloy ako. Hindi ko na siya nasagot. Nagkulong na ako sa kwarto sa sobrang kahihiyan. Vedos, natulog ka na. Ha? Mama? Opo. Iniisip mo na naman yung nangyari kagabi. Opo, Mama. Nahihiya kasi ako kay Andrew. Ano kaya ang isipin niya sa akin? Siguro akala niya nababaliw na ako. Huwag mong masyadong isipin ang nangyari. Kausapin mo siya. Ipaliwanag mo ang nangyari. Sa palagay niyo kaya, paniniwalaan niya ako? Subukan mo lang. Kung hindi siya maniniwala, di bahala siya. Sinapian yata ng maligno ang Tintin na yan eh. Ano ka mo? Hindi ko maintindihan ang sinabi mo. Juan, Ma. Wala po. Wala. Sige po. Nadalaw na ako ng antok. Matutulog na po ako, Mama. Patulog na rin kayo. Kanina ko pa napapansin ang bagong janitor na yan. Panay ang sulyap sa akin. Bakit kaya? Ha? Papalapit siya sa akin? Bakit kaya? Ay, Ineng, pwede bang malaman ang pangalan mo? Ha? Oo naman po. Ako si Christina. Tintin po ang palayaw ko. Bakit po ninyo naitanong? May maitutulong po ba ako sa inyo? Kung ano wala. Sige, Ineng, itutuloy ko muna itong paglilinis ko, ha? Sige, Tintin, maraming salamat. Bakit kaya tinanong niya ang pangalan ko? Teka, parang magaan ang loob ko sa kanya. Ay, siguro, naaawa lang ako sa kanya dahil sa kanyang itsura. Matanda na siya, nagtatrabaho pa. Tama. Bukas, magdadala ako ng makakain. Bibigyan ko siya. Ano? Kumusta nang pagdalaw ni Andrew sa bahay niyo? Sinagot mo na ba siya, ano? Ay, hindi pa nga eh. Bakit? Anong nangyari? May hindi ka nagustuhan sa kanya, ganun ba? Hindi, Vilma. Nahihiya ako sa kanya. Bakit ka na naman mahihiya? Anong nangyari? Ikwento mo nga sa akin. Kinuha ko kasi yung palayok na lalagyan ni Tintin ng palamuti niya. Nakita ko ang daming laman. Di, pinili ko yung pinakamaganda. Pero alam mo ba, nung kaharap ko na siya, naging shield ng kuhol ang mga nakasuot sa akin. At siya pa ang nakapansin. Kaya, hiyang-hiya talaga ako. Teka, paano nangyari yun? Yun nga ang iniisip ko kung paano nangyari. Tulad ng nangyari dito, nung ipinakita ko sa'yo yung dala kong mga palamuti, biglang nawala. Naku, hindi ako pwedeng magkamali, friend. Pinaglalaroan ka ng maligno. May maligno sa bahay niyo. Ha? Naku, huwag kang ganyan. Huwag mo naman akong takutin. Hindi kita tinatakot. Pero, may alam ako na maligno. Ayun, naaksidente. Patay. Kaya mag-ingat ka. Ha? Vilma, anong gagawin ko? Tulungan mo naman ako para layuan ako ng maligno. Tintin. Ang dami mo namang binaon na tinapay. Mauubos mo ba lahat yan? Hindi po, Mama. May bago kasing janitor sa school namin. Parang naaawa ako sa kanya. Parang lagi siyang gutom. Kaya naisip ko na bibigyan ko siya. Ganun ba? Sige. Maganda yung gagawin mo, Iha. Sige, dagdagan mo pa. Tama na po siguro ito, Mama. Siya nga pala, Mama. Ang ate po. Nakahanap na ba ng trabaho? Ewan ko ba sa kanya? Hindi naman yata nag-a-apply eh. Hoy, Tintin! Bakit ba pati buhay ko pinakikilaman mo na, ha? Ha? Ate, Kwan, hindi ako nakikialam.
natanong ko lang kay Mama. Ang sabihin mo, pinakikilaman mo na ako talaga. Venus, tama na yan. Tama si Tintin. Natanong lang niya. Hindi siya nakikialam. Ay sige, kampihan niyo yung balugang babaeng yan. Diyan na nga kayo. Kainis. Venus! Sandali lang! Venus! Nasaan na kaya yung janitor? Bakit parang wala yata ngayon dito? Ang dami ko pa namang dalang pagkain. Hahanapin ko siya. Baka nasa isang lugar lang at nagpapahinga. Ah, ha? Ayun pala siya. Parang naghahanap ng bunga ng bayabas. Gutom na siya siguro. Lapitan ko nga. Ikaw pala, Christina. Ano nga bang pangalan ninyo? Ay, Binansyo ang pangalan ko. Pero ang tawag nila sa akin, Bansyong. Kaya Mang Bansyong na lang ang itatawag ko sa inyo. Oo, walang problema. Bakit ka lumapit sa akin? May kailangan ka ba? Ha? Opo, Kwan. Dinalhan ko kayo kasi ng pagkain. Hali kayo doon sa study shed. Doon na lang tayo sabay na kumain para makapagkwentuhan tayo. Sige na, Mang Bangsyong. Tayo na. Sige, tayo na. Buti naman at lumabas ka na ng kwarto mo, Venus. Pwede ba tayong mag-usap, Iha? Ano na naman ang pag-usapan natin, Mama? Tungkol saan? Iha, bakit ba? Parang galit na galit ka kay Tintin. Ano bang nagawa niyang kasalanan sa'yo? Mama, bakit pa parang siya lang ang anak nyo? Ha? Bakit mo nasabi yan, Iha? Pareho naman namin kayong mahal ng papa niyo. Bakit parang may pinapaboran kayo palagi? Tulad nang nagpabili ako ng damit kay Papa. Binilhan din siya. Yun pala, mamahaling kwintas. Yan ba ang pinagpuputok ng butsi mo? Iha, huwag ka namang ganyan. Marami naman ang nabili ng papa mo sa'yo. Binili ka pa ng alahas mo. Marami nga. Pero, mumurahin naman. Di tulad ng kay Tintin na mamahalin. Sabihin nyo nga sa akin, kung totoong anak nyo ako, o ampun lang ako dito. Venus! Tunay ba akong anak nyo ni Papa? O ampun lang ako? Sagutin nyo ako, Mama! Sagutin nyo ako! Ano ka mo? Tinanong mo ng ganyan sa mama mo? Oo, Vilma. Friend, ang lakas naman ng loob mong magtanong ng ganyan sa magulang mo. Naiinis na talaga ako kasi sa Tintin na yun eh. Lagi na lang siyang pinapansin. Lalo na si Papa. Ako, kailangan pang magsabi bago ako bilhan. Pero ang Tintin na yun, kahit hindi humihingi, binibigyan siya. Parang hindi patas kung ganon. Kaya tinanong ko si Mama kung totoo ngang anak nila ako o ampun lang nila. Anong sagot sa'yo? Wala! Ay naku, friend. Huwag mo nang ulitin yun. Masakit para sa magulang yung ganong tanong. Kung nasasaktan sila, lalong nasasaktan ako kapag nakikita kong pinapaboran nilang Tintin na yon. Alam mo ba kung anong naisip ko, ha? Kung minsan, Ha? Ano? gusto ko nang patay ng babaeng yan. Para wala na akong kaagaw sa pagmamahal ng aking mga magulang. Venus! Nakatuto pala kayong kakwentuhan, Mang Bansyong. Ang dami ninyong alam. Ay, salamat naman. At nagustuhan mo ang aking kwento. Oo naman. Siya nga pala, may pamilya ba kayo? Nasaan sila? Ay, wala na akong pamilya. Ha? Kung ganoon, nag-iisa lang kayo sa buhay? Oo, Tintin. Kaya lang, masaya na ako dahil nakilala kita. Sana ikaw na yung anak ko na nawawala. Ha? May anak kayong nawawala, Mang Bansyong? Oo, siguro kasing edad mo na siya ngayon. Pero hindi ko alam kung nasaan na siya. Ha? Bakit po hindi nyo alam? Ano pong nangyari sa anak ninyo? Ay, mahabang kwento, Tintin. Kung pwede lang ayaw ko na sanang balikan ang masakit na pangyayaring yun sa buhay ko.
Ha? Mang Bansyong? Kawawan naman pala si Mang Bansyong. Wala na siyang inuuwi ang pamilya. Ha? Ang telepono, nagri-ring. Ako nang sasagot, Tintin. Diyan ka lang. Magpahinga ka na. Hello? Opo. Ito na nga po, ang asawa ni Arnolfo. Bakit po? Ano? Ay, Diyos ko po. Opo. Sige po. Maraming salamat po. Tintindiha. Mama, sino yung tumawag sa inyo? Nasa ospital. Kung saan, dinala ang papa mo. Nasa malubharaw siyang kalagayan. Ang papa? Saang ospital siya dinala, Mama? Doon Saan sa po? lungsod. Malapit sa trabaho niya. Sige, punta na natin siya agad, Mama. Ngayon na! Ano pa kaya ang susunod na mangyayari? May ideya ka ba? I-comment mo na sa ibaba. Baka tama ang hinala mo. Salamat. At heto na ang karugtong ng ating kwento. Tahimik na tahimik dito sa bahay ngayon. Ano kayang nangyari? Inday? Ay, ano po yung Senyorita Venus? Nasaan ang mga tao dito? Bakit tahimik ang bahay? Ay, naku po! Nagpunta sila sa ospital! Ha? Sinong isinugod sa ospital? Si Tintin ba? Ay, hindi po, Senyorita! May tumawag kasi sa telepono kanina at ang mama mo ang nakasagot. At sabi raw ng tumawag, nasa ospital daw si Senyor Arnolfo at nasa malubharaw ang kalagayan. Ha? Bakit hindi na ako hinintay? Parang sila lang ang pamilya ni Papa. Aabot sila kanina, Senyorita. Kaya siguro, hindi na kayo hinintay. Ang mga walang hiya. Talaga yatang wala na akong halaga sa kanila. Kung maiinis na talaga ako, susunugin ko ng bahay na ito. Ha? Senyorita! Arnolfo, lumaban ka. Huwag kang bibigay. Kailangan ka pa namin ng mga anak natin. Arnolfo! Huwag mo kaming iwan. Mahal na mahal ka namin, Papa. Arnolfo! Doktor, tulungan niyo kami! Iligtas niyo ang asawa ko! Doktor! Maraming salamat po sa inyo. Mama, magpahinga muna kayo. 3 gabi na kayong nagpupuyat. Masama po sa kalusugan ninyo. Ako po na ang bahala dito. Tintin, Iha. Masakit sa akin ang hindi ko inaasahan na pag-iwan sa akin ng papa mo. Alam ko lang na ganito. Hindi ko na pinayagang babalik pa siya sa trabaho niya. Noong nagkasakit siya doon. Sabi ko, magpahinga muna siya. Total, may ipon naman tayo sa bangko. Sapat na yun para sa inyo nag-ate po. Pero nagpumilit siyang bumalik. Dahil gusto raw niyang ihanda ang mga kinabukasan niyo nag-ate po. Mama, tama na po. Sige na po. Pumasok na kayo sa kwarto. Matulog kayo. Ako na ang bahala dito. Venus, nailibing na pala ang papa mo. Pasensya ka na ha. Hindi man lang ako nakapunta sa inyo. Hindi ko alam kasi na namatay na pala ang papa mo. Okay lang yun, Vilma. Ngayon, wala nang magbibigay kay Tintin. At kakausapin ko ang mama na patigilin na lang sa pag-aaral si Tintin. Ha? Bakit naman? Kung hindi siya nakapagtapos sa pag-aaral. Galit ako sa kanya. Kaya ang gusto ko, titigil na siya sa pag-aaral dahil ang yabang niya. Kung makatapos yun, di aapak-apakan ako dahil hindi ako nakapagtapos sa pag-aaral. Ay naku, friend. Huwag kang ganyan. Kapatid mo yun. Kahit ang init-init ng dugo mo sa kanya, kapatid mo pa rin yun. Ewan ko ba? Basta inis ako sa kanya. Sana, ikaw na lang ang tunay kong kapatid, hindi siya. Ikaw talaga. Para kang siraulo. Tumigil ka na nga. Ay, ewan. Basta galit ako kay Tintin. Hindi ko siya itinuturing na kapatid.
Ikaw ang kapatid ko. Ikaw at hindi siya. Oh, Tintin. Mahigit 1 linggo kitang hindi nakita rito. Ano bang nangyari sa'yo, ha? Mang Bansyong, sumakabilang buhay na po ang aking papa. Ganun ba? Nako. Nakikiramay ako. Salamat, Mang Bansyong. Siya nga pala, pasensya na po kayo. Hindi na ako nakapagdala ng makakain natin. Ay, nako. Mabayaan mo na yun. Alam mo, yung binibigay mong pera sa akin, iniipon ko yon at ipinuhunan ko sa maliit na tindahan ko doon sa tinitirahan ko. Kaya pagkatapos ng duty ko dito sa eskwelahan, umuwi agad ako at binubuksan ko ang maliit na tindahan ko. Ay, malaking tulong din yung natutubo ko sa paninda ko. Ganun po ba? Oo. Gusto ninyo? Dagdagan pa natin sa susunod na araw? Ay, huwag natin, Ten. Sapat na yun para sa akin. Wala naman akong kasama. Ako lang mag-isa. Kaya tama na yun. Sige po, kayo ang bahala kung ayaw niyo na. Halatang puyat na puyat ka pa. Mabuti pa umidlip ka sandali. Babantayan kita. Ha? Nakakahiya naman po sa inyo. Huwag ka nang mahiya. Alam mo, natutuwa ako dahil parang nakita ko na ang anak kong nawawala. Kaya sabik na sabik ako na makita ko ang aking anak. Kaya kung maaari lang ituring mo na rin akong parang tatay. Sige po. Gustong gusto ko po iyan, tatay. Yan ang matagal ko nang gusto marinig. Yung may tatawag sa akin na tatay. Salamat din, ha. Maraming salamat sa iyo. Masayang-masaya ako sa araw na ito. Natapat pa naman sa kaarawan ko ngayon. Parang ito na ang pinakamalaking regalo na natanggap ko. Yung may tatawag na tatay sa akin. Nasaan na kaya yung lumang palayok? Bakit wala dito sa kwarto ko? Sinong kumuha? Itatanong ko nga kay Mama kung nakita nila. Mama? Nakita niyo ba yung lumang palayok? Wala na doon sa kwarto ko. Ay, hindi ko napansin, Iha. Baka nandyan lang yun. Ha? Mama? Bakit ganyan ang itsura niyo? Ano bang nararamdaman ninyo? Wala, Iha. Huwag mo na akong alalahanin. Napagod lang siguro ako sa paglalakad kanina. Sige. Hanapin mo na yung palayo. Iwanan mo na ako dito. Sige po, Mama. Nawawala. Nandun na naman yung binili ng papa na kwintas para sa akin. Sino kaya ang kumuha sa palayok na yun? Sino? Shh! Hoy, Ten. Ito bang hinahanap mo? Ha? Ate? Nasa iyo pala ang palayok? Akin na. Hoy! Alam kong may kapangyarihan ang palayok na ito. At marahil, ito ang dahilan kung bakit minamalas tayo. Kaya babasagin ko na ito para mawala ng masamang espiritu na bumabalot dito. Ha? Ate? Huwag mong gawin yan! Huwag, ate! Huwag, ate! Huwag! Venus, bakit mo naman ginawa yun? Alam mo namang mahal na mahal ng kapatid mo ang palayok na yun. Sanggol pa lamang siya laruan na niya yun. Mama, sa palagay ko, yun ang nagbibigay ng malas sa atin. Kaya namatay ang papa. Anong malas na sinasabi mo? Tumigil ka na, Venus. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Ano plagay niyo sa akin? Nababaliw na ako? Ganun ba, Mama? Wala akong sinasabing ganyan, Iha. Alam mo, ang hiling ko lang sa'yo, mahalin mo ang kapatid mo. Dahil mahal na mahal siya ng papa mo. Oh, hayan. Di lumabas din sa bunganga nyo na siya lang ang mahal ng papa, pero ako hindi. Ay, nako. Pareho kayong mahal namin ng papa nyo.
Kaya Kaya lang ay ano? Mas mahal niyo siya kaysa sa akin, ganun ba? Magsabi nga kayo ng totoo sa akin, Mama. Anak niyo ba talaga ako? O ampun lang? Ha? Mama? Oh, Tintin. Parang malungkot ka. May problema ka ba? Meron po, Itay. Pwede ko bang malaman na lang kung ano yan? Baka makatulong ako sa'yo. Kwan kasi, Itay, yung ate ko po, laging galit sa akin. Samantalang, wala naman akong ginagawang masama sa kanya. Ay, ganun ba? Naku anak. Kung galit siya sa'yo, hayaan mo lang siya. Malagay ko matututunan ka rin mahalin yan pagdating ng araw. Hayaan mo lang. Basta huwag mo lang tanggalin ang respeto mo sa kanya, ha? Dahil nakakatanda siya sa'yo. Iwasan mong makasagutan mo siya, dahil lalong magagalit yun. Opo, Itay. Talagang yan ang ginagawa ko po. Pero galit pa rin siya sa akin. Hindi na rin niya pinapakinggan ang pakiusap ng mama namin. Sinasagot-sagot pa niya. Ay, basta. Manatili kang mapagpakumbaba sa ate mo, anak, ha? Huwag na huwag kang papatol sa kanya. Kahit anong gawin niya sa'yo. Iwasan mo na yung mag-away kayo. Opo, Itay. Oh, Venus, bakit? Saan ka pa pupunta? Magbabakasyon ka ba? Ang dami mong dalang bag. Friend, pwede bang dito muna akong makikitira sa inyo? Ha? Bakit? Nag-away ba kayo ng kapatid mo? Hindi ko itinuturing na kapatid ang Tintin na yon. Ay, sabi ko na nga ba eh. Nag-away kayo. Sige. Kung makikitira ka, sige, okay lang sa akin. Total, maluwag yung kwarto ko. Doon na tayong dalawa. Salamat, friend, ha? Magpapalipas lang ako ng galit. Hindi ko na talaga kayang tisin ang galit ko eh. Kung mananatili ako doon, baka darating na sa puntong mapapatay ko na siya. Ha? Munyita ka talaga. Huwag ka naman ganyan. Kinakabahan tuloy ako sa'yo. Baka mamaya, managinip ka. Ako ang mapatay mo. Gaga! Hindi ko naman gagawin sa'yo yun, ha? Sige. Halika na doon sa kwarto ko. Magpahinga na tayo. Wala na talaga. Hindi ko na makita ang palayok. Tinutuhanan yata ni Ate Venus na binasag. Pati yung mga kwintas na binigay sa akin ni Papa, wala na rin. Tintin, halika. Tinatawag ako ni Mama. Bakit kaya? Lalapit nga ako sa kanya. Bakit po, Mama? Yung hinahanap mo. Ayun tignan mo. Ha? Oo nga. Nandito lang sa hagdan. Salamat. Nahanap ko na rin ito. Ay, papasok ko na sa kwarto ko, Mama. Sige. Itago mo. Para hindi na makita ng ate mo. Opo, Mama. Buti naman at tayong dalawa lang ang nandito sa bahay. May gusto lang akong sabihin sa inyo. Ano yun, Iha? Total, wala na rin si Papa. Baka naman po, sabihin niyo na sa akin kung ano ang mamanahin ko. Iha, ano bang klaseng tanong yan? Malakas pa ako. Bakit? Alam mo ba kung kailan ka mamamatay? Baka mamaya, o bukas, o sa makalawa, mamatay ka na. Iha, kinikilabutan ako sa mga sinasabi mo. Bakit ka ba ganyan magsalita? Bakit? May masama ba doon sa tanong ko? Wala ba akong karapatan sa bahay na ito? Tapatin mo na kasi ako, Mama. Ako ba'y anak nyo o ampon? Matagal ko na pong tinatanong yan sa inyo. Hanggang ngayon, wala pa kayong sagot sa akin. Hindi ka namin ampun ng papa mo. Tunay ka naming ada. Yun naman pala eh. Bakit si Tintin lang ang parang espesyal sa inyo? Bakit ako hindi? Iha, masyado ka namang mangahas magtanong. Di mo dapat tinatanong yan sa akin. Dahil... Mama, kung tunay niyo kong anak, sabihin niyo sa akin kung ano ang mamanahin ko. Para alam ko na bago kayo mamatay. Aray!
Napakasuwil mong anak. Matagal na akong nagtitimpi sa'yo. Pero sumusobra ka na. Hindi ko na kayang tiisin ang mga ginagawa mong pambabastos sa akin. Sige! Gawin niyo ang gusto niyong gawin sa akin, Mama. Sige! Pagsasampalin niyo ako. Ha? Matitiis niyo pala akong saktan, ha? Kinamumuhian kita, Mama! Kinamumuhian kita! Venus, Bakit? Ano po nangyayari dito? Ha? Isa ka pa? Diyan na kayo! Mama, Diyos ko, anong ginawa ni ate sa iyo? Mama! Tintin, hindi ako makahinga. Ang sakit ng dibdib ko. Mama, dadalhin ko kayo sa ospital. Inday, tulungan mo ako! Isugod natin sa ospital ang mama! Inday! Ano pa kaya ang susunod na mangyayari? May ideya ka ba? I-comment mo na sa ibaba. Baka tama ang hinala mo. Salamat. At heto na ang karugtong ng ating kwento. Wala sila, Mama Tintin. Sasamantalahin ko na ang magkalkal ng mga papeles. Hahanapin ko ang papeles ng aming ari-arian. Kailangan mako sa akin lahat ang maiiwan nila kung sakaling mamatay na ang mama. Hindi ko bibigyan ng Tintin na yon. Tama. Papasok ako sa kwarto ni Mama. Doon ako magkakalkal. Aangkinin kong lahat ang maiiwan nila. Inday? Ay, ano po yan, Senyorita Venus? Isarado mo ang gate. Ikandado mo. At kung may darating, huwag mo munang papasukin. Naintindihan mo? Ay, opo, Senyorita. Ay, sige po. Isasarado ko na po ang gate. Tamang-tama ang pagkakataon. Walang makakapigil sa aking gagawin ngayon. Mama, kumusta na po ang pakiramdam ninyo? Tintin, iha. Parang nawala ang lakas ko. Halos di ko maigalaw ang aking mga kamay. Mama, kailangang magpagaling po kayo. Oo, iha. Wala ka bang pasok ngayon? Meron po, kaya lang hindi ako pumasok para may magbantay sa inyo dito. Ay, ganun ba? Kawawa ka naman, iha. Huwag ninyo po akong intindihin, Ma. Ang importante, gumaling na kayo agad para magka-uwi na tayo. Sige. Magpapagaling ako, iha. Pero parang ayaw ko munang umuwi. Baka kulitin uli ako ng ate mo. Saan po tayo tutuloy? Maghahanap tayo ng mauupahang bahay. At doon muna tayo pansamantalang titira. Venus, nasa ospital pa lang mama mo. Bakit? Ano bang nangyari? Nagkasagutan kami hanggang sinampal niya ako. Tapos, inatake na. Ayun, isinugod ng sip-sip na kapatid ko sa ospital. Oh, kumusta naman ang lagay niya ngayon? Ewan ko. Wala akong pakialam doon. Hindi naman niya ako tinuturing na anak eh. Yung baluga lang ang itinuturing niyang anak. Mas mahal na mahal nila yon. Huwag na natin pag-usapan yan. Buti pa, magbis ka. Samahan mo ko. Ha? Saan tayo pupunta? Pupunta tayo sa abogado. May ipapagawa ako. Ha? Anong ipapagawa mo sa abogado? Bakit pang dami mong tanong? Gusto mo ba akong samahan o hindi? Sige na. Sasamahan na kita. Ikaw talaga, oo. Pasaway masyado. Sige, dito ka lang ha. Hintayin mo ako. Magbibihis lang ako ha. Nakuha ko ng mga papeles na kailangan para mapasa akin ang lahat ng maiiwan ni Mama. At hindi ko bibigyan ng Tintin na yon. Mama? Mama? Venus, iha. Salamat naman at dinala mo. Mama,
Patawarin mo ako sa nagawa ko, ha? Hindi ko sinasadya yun. Mahal na mahal kita, Mama. Nagsisisi ako sa nagawa ko sa iyo. Mama. Tama na yan, Iha. Huwag ka nang umiyak. Oo, pinapatawad na kita. Ha? Salamat, Mama. At napatawad mo na ako. Pagpagaling ka na, Mama, ha? Siya nga pala, Mama. Pakipirmahan mo nga ito. Ano yan? Kuwan, Mama. Pinapipirmahan ng doktor sa inyo para makalabas na kayo dito at makakauwi na kayo sa bahay. Sige na, Mama. Pirmahan mo na. Nasaan si Tintin? Wala po siya, Mama. Sige na. Pirmahan nyo na ang mga ito para makalabas na kayo at aalagaan ko kayo dun sa bahay. Sige na, Mama. Pumirma ka na. Mama, nandito na po ako. Ito, may dala akong pagkain. Kumain kayo para madaling bumalik ang lakas ninyo. Salamat, Iha. Sige. Susubuan ko kayo. Sige, Mama. Yan. Ang ate mo, hindi mo ba nakita? Ha? Hindi naman po. Bakit nyo naman naitanong ang ate? Namimiss nyo na ba siya? Galing siya dito. Sabi sa akin, nakausap na raw niya ang doktor. At pwede na raw akong lumabas. At doon sa bahay na ako magpapagaling. Sinong nakausap daw niyang doktor, Mama? Hindi ko alam, Iha. Katunayan, may ipinapirmahan siya sa akin para marilis na raw ako sa araw na ito. Hindi po totoo yun, Mama. Katatapos lang namin mag-usap ng doktor ninyo. Sabi niya, mga 2 linggo pa kayo dito mananatili dahil may gagawin pa silang test sa inyo. Ganun ba? Ano yung pinapirma ng ate mo sa akin? Ewan ko, Mama. Hindi ko alam yun. Di ninyo nabasa kung ano yun? Hindi eh. Malabo nang masyado ang mga mata ko. Diyos ko, ano kaya yung pinapirma sa inyo? Ano? Pilma, nagtagumpay ako. Nagtagumpay ako! Venus, hindi ka ba nakukonsensya? Niloloko mo ang mama mo. Bakit naman ako makukonsensya, ha? Demonyita ka talaga, friend. Naku, kinakabahan ako sa ginagawa mo. Tumigil ka nga dyan. Demonyeta na kung demonyeta ako. Basta ayaw kong mawalan. Ngayon, sigurado na akong may mamanahin ako. Ikaw na nga ang bahala. Pinaalalahanan lang kita. Kung ayaw mong makinig, hindi wag. Huwag na natin pag-usapan yan. Puti pa, halika na. Punta tayo sa park. Baka nandoon si Andrew. Ikaw na lang ang makipagkita sa kanya. Naiingit lang ako sa ginagawa niyo. Halika na. Pamikit ka na lang kapag nakita mong may ginagawa kami. Tintin, Mama, bakit po? nararamdaman ko na hindi na ako magtatagal. Mama, huwag kayo magsalita ng ganyan. Gagaling kayo. Iha, bago ako mawala, may dapat kang malaman. Ano po yun, Mama? Tintin, Iha, kailangan malaman mo na hindi kayo tunay na magkapatid ng ate mo. Anong ibig ninyong sabihin, Mama? Paanong nangyari yun? Iha, patawarin mo kami ng papa mo dahil inilihim namin sa inyong dalawa ang tunay na pagkatao mo. Mama, naguguluhan ako. Anong ibig ninyong sabihin? Nang malapit ko nang ipanganak ang ate mo, may isang lalaking lumapit sa amin ng papa mo. At ang kwento niya sa amin,
Namatay daw sa panganganak ang asawa niya. At wala siyang hanap buhay. Kaya, minabuti niyang ibigay ang bata sa amin. At tinanggap din namin ng papa mo. At ikaw yon, Iha. Ako ang ampon, Mama. Mama, hindi totoo yan. Hindi. Totoo, Iha. Kailangan tanggapin natin ang katotohanan. Matagal ko na sanang gusto sabihin sa inyo ng ate mo. Pero, hindi ko ginawa. Dahil, napakasalbahe niya. Kaya, Iha, mahal na mahal ka namin ng papa mo. Pero, hindi ninyo ako tunay na anak. Sino yung sinasabi niyong lalaki na nag-iwan sa akin sa inyo? Sino, Mama? Hanapin mo ang lalaking yon doon sa malapit na pinapasukan mo. At ang pangalan niya ay Binansyo. Binansyo, Mama? Kung ganoon, siya yung matandang tinawag kong itay. Siya nga yun, Mama. Ang itay Pansyong. Kilala mo pala siya. Siya ang tunay mong ama. Mama? Mama? Mama! Mama! Masayang masaya ko, friend. Tignan mo itong demonyitang ito. Kalilibing lang sa mama mo. Parang ang saya-saya mo. Talagang masayang masaya ko sa natuklasan ko, friend. Ha? Ano bang natuklasan mo na sinasabi mo? Si Baluga, ampun lang pala nila mama at papa. Ha? Ganun ba? Oo. Kaya ang saya-saya ko. Ngayon, wala nang magagawa pa ang balugang yon. Akin lang ang manang naiwan sa akin ng mama. At ang kayamanang naiwan nila sa akin. Kaya, papupuntahin ko sa bahay mamaya si Andrew. At mag-inuman tayo. Magpubunyi ako. Kawawa naman si Tintin. Kung hindi mo siya bibigyan ng hati niya sa mga naiwan ng magulang ninyo. Hoy, magulang ko lang. Hindi kasali ang balugang yon. Hinahamak mo namang masyado ang kapatid mo. Sinabi ng hindi ko kapatid yon. Ampon lang siya. Ampon, ampon, ampon. Naintindihan mo? Ikaw na nga ang bahala. Mamaya, magiging problema mo pa yan kung maghahabol siya. Wala na siyang habol. Tapos nang pinagawa ko ang dokumento na ako lang ang tagapagmana nila papa at mama. At may pirma si mama sa dokumento. Hindi peke ang perma. Naintindihan mo? Wala na dito si Itay Bansyong ko. Sabi ng pamunuan ng eskwelahan, nagretiro na pala. At lumipat na siya ng tirahan. Hahanapin ko siya. Pupuntahan ko yon sa dating tirahan niya. Magtatanong ako, baka alam nila kung saan siya lumipat. Itay, ikaw pala ang tunay kong magulang. Kaya pala, ang gaan-gaan ng pakiramdam ko kung kasan kita. Hahanapin ko siya at magsasama na kami. Ang sikip na mga daanan sa lugar na ito. Sabi ng napagtanungan ko, dito na raw nakatira ang Itay Bansyong. Magtatanong ako. Pwede bang magtanong? Ano po yon? May kilala ba kayong bagong naninirahan dito ni isang matandang lalaki? Ha? Ay baka si Mang Bansyong. Siguro siya ang tinatanong mo. Ha? Siya nga po. Saan po nakatira ang Itay Bansyong? Ay naku, ayun siya. Tamang-tama, lumabas siya sa tirahan niya. Ayun mo. Ha? Oo nga. Maraming salamat po. Walang anuman. Itay! Itay! Nandito po ako! Itay! Tintin! Bakit ka nandito? Anong ginagawa mo rito, ha? Itay! Wala na po si Mama. Ha? At
pinalayas na rin ako ng Ate Venus ko sa bahay namin. Abay, kung ganun wala kang matitirahan. Tamang-tama, dito ka na tumira, anak. Itay, may dapat kang malaman tungkol sa akin. Ha? Anong tungkol sa'yo, anak? Itay, kaya pala ang gaan-gaan ng loob ko sa inyo dahil kayo pala ang tunay kong ama. Ang ibig mong sabihin ikaw ang aking anak na iniwan ko sa mag-asawang nadatnan ko sa ospital noon. Opo, Itay, ako po yun. Kilala niyo ba ang nag-ampon sa akin? Sina Arnolfo Di Dios at Frida Di Dios? Ay, oo, anak. Oo, sila ka. Kung ganun, ikaw pala ang anak ko. Ang anak ko. Itay, salamat sa Oo. Diyos at pinagtagpo tayo. Oo. Itay, mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita. Itay. Anak. Kung natatakot ka na, mas matatakot ka pa sa mga susunod na mangyayari. Pero bago yan, huwag ka nang magatubiling mag-subscribe para sa mga susunod pang kwento. Itay, malapit na pong matapos ang bahay natin. Ay, oo nga, anak. Masusubukan ko na rin ang tumira sa malaking bahay. Itay, nagpapasalamat ako sa Diyos Ay, dahil nako. sinusuportahan ako ng lumang palayok na ito. Bakit? Ano bang palayok na yan, ha? Luma na yan, anak. Itay, mula pagkabata ko, dito ko na inilalagay ang mga gamit ko. Mga suklay, alahas, pera, at kung ano-ano pa. Kung minsan, napapansin ko, may laman na alahas. Kung minsan, may perlas. Katunayan po, dito ko po kinuha ang pagpapagawa ng bahay natin. Ay, ganun ba, anak? Mahiwaga pala ang palayok na ito. Kailangan na ingatan mo yan. Opo, Itay. Sa atin ang palayok nito. At minsan, ninakaw ito ni Ate Venus. Pero, bumabalik din sa akin. Ha? Saan magaling ang palayok na ito? Sabi sa akin ni Papa Arnolfo, binigay daw ng isang matandang babae sa kanya. Sinabing, swerte daw. At sa akin, ibinigay. Ganun ba? Salamat at sa'yo ibinigay ni Don Arnolfo yan. At hindi doon sa tunay niyang anak. Vilma, tapos na pala yung pinagawang malaking bahay sa malapit sa dalampasigan? Oo, tapos na. At alam mo ba kung kaninong bahay yun? Ha? Kanino nga ba? Kay Tingting. Ha? Kay Tintin? Si Baluga? Huwag mo nga akong pinagluloko ng ganyan. Paano makapagpapagawa ng malaking bahay ang Baluga na yon? At saan siya naman kukuha ng pagpapagawa, Aber? Ewan ko. Basta siya raw ang may-ari ng bahay na yan. Nakapagtataka. Saan siya kumuha ng pera? Kailangang malaman ko kung totoo yung sinabi mo. Pupunta ako doon at magtatanong-tanong. Sige, kumain lang kayo. Marami kaming inihanda ni Itay. Salamat, Tintin, at congratulations. Ikaw may pinakamalaking bahay dito sa atin. Hindi naman. Itay, kumain na rin kayo. Ay, mamaya na, anak. Paunahin mo muna natin ang ating mga bisita. Sige, kayo po ang bahala. Ay, siya nga pala. May ipapakilala ako sa inyo. Ha? Sino naman yan, anak? Sandali lang. Juven, halika. Itay, siya po si Juven, ang kasintahan ko. Ay, ganun ba? Kumusta po kayo, Mang Ganson? Ikaw pala, Juben. Halika. Kilala na kita. Lagi kitang nakikita sa establishment noon. Kilala kita. Ang bait ng batang ito. Itay, buta na ba kayo kay Juven para sa akin? Butong-buto, anak. Ang bait kaya ng lalaking ito. Ikaw pala ang mamanugangin ko. Batukan kita dyan eh. Ang mabuti pa, kumain na rin kayo. Magsabay na kayo. Sige na. Halika, sabay ka na. Kumpirmado. Siya nga ang may-ari ng malaking bahay na yon. Sabi ko na sa'yo eh.
ayaw mong maniwala. At saan naman siya kumuha ng pera? Binigyan din siya kaya ni Mama ng mana. Pero wala akong alam na ibinigay sa kanya. Malay mo. Baka hindi na ipinaalam sa'yo na binigyan siya. Dahil alam nilang galit ka sa kanya. Maaring ganun na nga. Babawiin ko kung ano man ang ipinamana sa kanya. Ampun lang siya. Kaya dapat hindi siya pamanaan. Naku, friend, nagkakamali ka. Kahit ampon, may karapatan siya sa mana nang nag-ampon sa kanya. Ay, hindi pwede sa akin yan. Basta, babawiin ko kung ano ang manang ipinamana sa kanya. Kailangan, akin lahat ang naiwan ng aking mga magulang. Alam ko na kung saan siya kumuha ng pera na pinagpatayo ng malaking bahay. Doon pala sa lumang palayok na yon. Kung ganon, kailangan makuha ko ang palayok na yon. Ako ang dapat makinabang sa makapangyarihang meron ng palayok na yan. Galing yan sa aking mga magulang. Kaya walang karapatan ang tintin na yan na ang kinin ng palayok na yan. Papasok na ako at kukunin ko ang palayok. Itay, napag-usapan na po namin ni Joven na magpapakasal na po kami sa susunod na buwan. Ay, ganun ba, anak? Siya sige. Kung ano man ang plano ninyo, sunod-sunuran ako. Oh, Itay, masayang-masaya ako dahil pinagtagpo tayo uli ng tadhana. Ako rin, anak. Masayang-masaya ako. At wala na akong ibang hinihiling pa sa buhay ko. Kundi natagpuan na kita. Itay, malalim na po ang gabi. Matulog na po tayo. Sige, anak. Mauna ka na. Susunod na ako. Iwan mo na ako dito sa terasa. Gusto ko pang magpahangin dito. Sige po, Itay. Huwag po kayong magtataga dyan. Sige po. Panginoon, maraming salamat po sa inyo. Dahil ibinigay mo sa akin ang hinihingi ko na muli kaming magkatagpo ng aking anak. Salamat sa iyo, Diyos ko. Tulog na sila. Kukunin ko na itong palayok. Sa akin na ito. Kaya pala kahit hindi ko na siya hinatian sa mana. Dahil meron na pala siyang mana na kakaiba. Kukunin ko na ang palayok. Ano nangyari? Bakit dumikit ang kamay ko sa palayok? Hindi ko matanggal ang kamay ko. Dumikit. Naputol ang dalawang kamay ko at dumikit sa palayok nito. Hindi totoo ito. Hindi! Vilma, buksan mo ang pinto. Vilma, buksan mo ang pinto. Dali! Anong nangyayari sa babaeng ito? Vilma! Kapag na Storbo? Hindi na kalak yan! Pumasok ka na! Vilma, buksan mo ito! Hindi ko mabuksan eh! Ha? Ay naku, napaka-arte mo naman! Sandali lang, nandyan na! Vilma, tulungan mo ako! Ha? Anong nangyari sa'yo? Bakit wala kang dalawang kamay? Kuwan, dumikit ang mga kamay ko doon sa lumang palayok na yon. At naputol, naiwan doon. Tulungan mo ako. Kunin natin ang mga kamay ko at ipapadugtong natin sa ospital. Bilisan mo! Hey! Halika rito nga, anak. Bilisan mo. Tingnan mo ito. Ha? Ano yan, Itay? Saan galing ang mga batong ito na hugis kamay? Tingnan mo, nakadikit sa palayok. Ha? Oo nga. Saan kaya galing yan? Tintin! Kamay ko, Ama, yan! Ibigay mo sa akin at ipapadugtong ko sa ospital. Sige na! Parang awa mo na! Ha? Ang Ate Venus.
kamay daw niya ang mga ito, pero bato na ang mga ito. Ibigay na natin sa kanya, anak. Sandali lang! Nandiyan na! Paano natin idudugtong yan? Mga bato yun eh. May sira ba talaga ang ulo ninyo? Ha? Venus, pinagtatawanan tuloy tayo. Talagang hindi na pwedeng idugtong yan. Dahil bato na ang mga yan. Paano na ang mga kamay ko? Sayang. Wala na akong kamay. Kung hindi, may dudugtong ang mga ito. Tulungan mo ako. Samahan mo ako sa albularyo. Baka may magagawa pa sila. Ayaw para maging ganito. Ayoko. Pinaparusahan ka na yata ng tadhana, Venus. Dahil sobra ka na. Huwag mo na nga akong sumbatan. Sige na. Pupunta tayo sa albularyo. Maghanap tayo. Sige na. Dalian mo. Lola Pasing, ano pong magagawa ninyo sa kaibigan ko? May dudugtong pa ba ang mga kamay niya? Lola Pasing, sige na po. Iidugtong niyo na po ang aking mga naputol ng kamay. Ay, nako, kinalulungkot ko. Ha? Bakit po? Naihawak mo ang mga kamay mo sa mahiwagang palayo. Kaya naging bato ang mga ito. Wala nang paraan para maidugtong ang mga ito. Ha? Hindi totoo ito! Hindi! Ang makakahawak lang sa palayo ngayon ang may mga malinis na budhe. Pero kung masama ang iyong budhe, ganyan ang mangyayari. Pasalamat ka. At kamay mo lang ang daging bato. Yung iba, buong katawan ay nagiging bato. Hindi totoo ito! Hindi! Itay, kao naman si Ate Venus. Naging bato ang kanyang mga kamay. Ay, oo. Naparusahan siya ng tadhana dahil sa kasamaan niya. Ang ginawang pang-aapi sa'yo at ang dahilan ng maagang pagkamatay ni Doña Frida. Sana pagsisihan niya ang lahat ng kanyang mga nagawang kasalanan. Sana. Tintin, may tumigil na sasakyan sa tapat ng bahay. Ha, Itay? Sina Joven? Mamamanhikan na sila. Ganun ba? Sige, patuloyin mo sila kaagad para mapag-usapan na ang kasal ninyong dalawa. Dumikit sa mahiwagang palayo ang mga kamay ni Venus at naging bato. At habang buhay na siyang walang kamay, sising-sisi siya, pero wala na siyang magagawa. At huli na ang lahat nang mapagtanto niya na mali ang kanyang ginagawa. Naging masaya ang buhay ni Tintin dahil natagpuan na niya ang tunay niyang ama. At di nagtagal, nagpakasal silang dalawa ni Joven at naging maganda ang kanilang pamumuhay, kapiling ang mahiwagang palayo. At dito nagtatapos ang ating kwento. Pero tandaan, sa dilim may mga lihim pang naghihintay. Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Dahil sa susunod, baka mas nakakatakot pa ang iyong maririnig. Maraming salamat at hanggang sa muli. Adios.